Kaya maganda nandito ngayon si Secretary Abalos because I was talking to General Torre at luckily wala siya dito at nagpaalam siya, may letter siya na hindi doon siya makarating because of a very important matter. Ngayon sir, ikaw na lang kausapin ko. Pwede bang mag-adjust tayo sa ating ginagawa sa Davao? I'm not trying to impede your operation against Pastor Kibuloy because that is perfectly legal, covered by warrant of arrest yan. Pero yung pag-antagonize, mga tao feeling harassed, every time na lang may makita sa checkpoint dito, checkpoint doon, na hindi mo lang makita yung nameplate, naka-mask na gano'n. Very intimidating, sir. I tell you, police ako. But at the same time, I am local, I'm a Davao local. Alam ko yung pararamdaman ko. Kaya pwede ba tayo mag-adjust na para maging friendly naman yung police? We're not stopping your checkpoint operations. You can checkpoint anytime you want, anywhere you want. But please, do it in a manner that you are not antagonizing the community. Ayos naman. Yun ang pag-iusap ko. Ay, ang madabawin nyo. It pains me na ako local police ako ng Davao. Tapos ganun, parang ang mga pulis na ang tinatakot na lang mga tao. Alam ko, police you're just taking orders. Even the General Torre is just taking orders. Even the Chief PNP is just taking orders. Ang sa akin lang is, ayusin natin. Dahil pag hindi natin ito na-address, darating ang punto na talagang baka mag-rebuild yung buong Davao City laban sa gobyerno, laban sa PNP. Dahil ako mismo naramdaman ko eh. It pains me to see that yung matagal na namin na pinag-establish na relationship ng community at ng police ay ngayon biglang nasira. Nako, walang ganun. Yun lang sir, nakiusap lang ako sa inyo. Please adjust your operation in a manner na hindi antagonizing to the public. Yeah. Yun lang sir. Mr. Chair, maraming salamat sa pagsabi po ninyo. Lang hinahanap, and I will make sure, this is my own commitment, Mr. Chair, mag-uusap po kami nila Colonel Hansel, nila RD Torre, and pupunta po ako doon. I will see it for myself, but I'll assure you this, na lahat po ay magiging maayos po ang dapat ang samahan ng komunidad at ng pulis. Yun naman po ang layunin na bawat isa po rito. I will go there, Mr. Chair. Maraming salamat po. Thank you, sir. Alam ko, you mean well as a Secretary of Interior Local Government. Hawak mo yung kapulisan, hawak mo yung local government. You be mayor. Alam mo naman siguro kung paano natin i-deal yung pulis pag ikaw ay local chief executive tapos parang binababoy ka na ng pulis para bang wala nang respeto sa'yo. Grabe yung maramdaman mo talaga, sir, na iba na ito. Something must be wrong. Something is behind all this happening. So, please, ayusin natin before this erupts. Sasabog ito pag hindi natin aksyonan. Dahil ang mga tao doon, galit na talaga. I'm just telling you as a resident of Davao City. Sinasabi ko na ito sa'yo, para maka-adjust kayo, sir. Yun lang. Balik ka na sa Davao. Hindi kami nakiusap na ihinto ninyo paghanap kay Pastor Kibuloy. Hindi kami nakiusap na ihinto nyo yung checkpoint operations nyo dyan. Dahil that would be to the benefit of everyone. Pag may checkpoint, tuwang-tuwa kami noon. Dahil safe tayo pag may checkpoint. Pero pag ngayon, pag may checkpoint, feeling intimidated mga tao, ano naman kaya mangyari? Nakamask na naman yung mga pulis. Walang, hindi makita yung mga pangalan. Kausapin mo, ayaw sumagot. I don't know how I think nasa iyo ang solusyon nito. Please act on this, sir. Yun lang hinintay natin. Mr. Chair, I assure you that binigay ko po ang pangako ko sa inyo at sa mga taga Davao, Lalong gusto kong mahuli ng ICC. Yung mga walang mask, yung mga pangalan dapat nandyan, notify yan lahat kung ano nangyayari kasi kung hindi nila alam yung nangyayari, dyan nagsisimula yung suspetsahan Dapat alam nila bakit anong purpose po ito and we'll start this dialogue. I assure you that, Mr. Chair. I assure you that. Thank you, sir. Thank you, sir. Because alam ko, yung mga police na yun na gumagawa ng checkpoint, masama na sa kalooban nila dahil taga-Davao rin sila Alam rin nila na anong feeling ng mga kapatid nila, ng mga parents nila sa mga ginagawa nila. They're not doing illegal. But they're just doing, to tell you frankly, improperly. Yung ginagawa nila. Bakit mag-checkpoint ka, palagi naka-mask, kailangan, tapos hindi makita yung pangalan. Yun lang sa akin. We must be friendly, Hansel. You must be friendly to the people.
Kahit na hanapin mo si Pastor Kibuloy, I tell you, hindi kita harangin. Wala Sige na, ka ng arte problema dyan. Do your job because it is your sworn duty. Pagtapos Gawin mo. ng pagiging But senador, it is also your sworn duty to love the community. Am I correct? Pakita mo. Mahalin mo yung taga Davao. Huwag mong kalabanin yung mga tao doon. You reach out. Ha? Yun lang ang pakiusap ko sa inyo. Pinipilit nilang pagmukain na yung mga tao inaaway ng mga Kaya, pulis. go ahead. Thank you, Mr. Chair, and I think the actions of the policemen speaks well of the result of the culmination of the kadayawan ng Davao, Your Honor. In fact, the last Saturday and Sunday, there were no crimes listed. It was a zero. I'm not referring to your ordinary duties, ordinary functions. Ang akin lang yung treatment ninyo ngayon dyan sa paghanap kay Pastor Kibuloy. I know, limitado yung papel mo dyan. Si RD mismo ang mga tao niya, RD yung deploy doon. So, yun lang. Just take and take and adjust. Adjust lang tayo. Tanggalin nyo yung nakamas. Kasi pangit talaga. Intimidating ang dating. Imbis na Paano kung you ayaw should be friendly to the people. Konting ano lang, Your Honor, konting consideration lang with the policemen. Kasi they've been there, exposed to the pollution of the Correct! of Don't tell me that you don't tell me that reason. So ako Bato, grabe ka! alikabok, nakamas kayo lahat nakamas palagi 24/7 Oo, ano naman? pag nag-checkpoint. That's very hindi ko matanggap yung rason mo na yan. Hindi naman nanalo si Bato. Is it part of the uniform? No. Your Honor, I'm telling the truth, Your Honor. That's why I'm here. But Wag mo akong sabihan. Nag-checkpoint rin ako ng Kapal na mukhang senador, yung ano? dinaanan nyo ngayon, dinaanan ko rin yan. I'm just wondering bakit lahat ng police ay nakamas, which is very intimidating. Para sa akin lang ba? Para sa mga tao. Huwag mong gawin rason yan. Don't tell me that reason na alikabok. Ang akin lang is, we must be friendly. Nakita nyo intimidating ang dating kapag palagi nakamas. Ano bang nakamas palagi, di ba? Yung mga may gagawing masama. No, Wala this silang ginagawang masama. Pero ang dating, kasi palagi nagaganon, talaga intimidating sa tao. At kinausap pa, ayaw sumagot. Anyway, they were not your people. Mga tao yun ng region. Mga RMJ yun. Nagkaroon ng COVID. Mr. Chair, I will assure you, mamaya nga po, Nagkaroon I ng will talk with the COVID. chief and make sure bukas na bukas lahat po walang mask po yan. And to make sure yung protocols like the name ay properly mailagay po. I assure you that, Mr. Chair. Yun lang Yes, pa sa atin, sir, para mapalagay yung mga tao. You want to say something, ma'am? Ano yan? Duwag mga tao sa Good Davao? morning, Your Honor, and to Nagmumukha mong everybody. duwag mga tao sa Davao? Thank you for giving us the opportunity na ma-voice out naman namin ang side Ito ng na naman POGC. No? Kasi masakit din sa dibdib namin ba na Ito yung maingay na babae. No? totoo talaga ang paglilingkod namin at totoo talaga ang pagiging Filipino citizen namin na matuwid. And then all of a sudden, ito na, boom, di na namin na bakit ganito. So, nagpapasalamat po kami na binigyan kami ng boses din dito na kahit papaano, marinig din naman ang kukunting boses din namin. So, sinabi mo kanina sa kanila na hanapin nila si Pastor. Kay may warrant of arrest man kaya. Remember how many times pumasok kayo sa lahat ng compound namin, tinanggap namin sila, Your NBI yun. Honor. NBI yun. Tapos kung pwede punta kami doon, okay. Punta kami dito, okay. Tinanggap namin sila, Your Honor. 1, 2, 3, third times. Then, all of a sudden, on June 10, bigla, 3 o'clock, between 3 to 4 o'clock in the morning, nagulat kami because we're preparing for our morning devotional. Iba medyo tulog pa, ang iba gising pa. Uulitin ko ulit. Then all of a sudden, dumating yung mga grupo, different bus loads and different truck loads of men in uniform, naka full battle gear with
with with bulletproof, may mga bandolier, at saka may mga long arm. So, siyempre, anong ine-expect mo na reaksyon ng tao doon sa loob? Bakit biglang ganon? In 4 different areas, just imagine ilang batalyon na men in uniform ang dala-dala ninyo. In 4 different areas. Tapos sabi ng ninyo noon, spokesperson, maximum tolerance? No! Lalo na sa Glory Mountain, nakikiusap yung leader namin nandito, sir, hintayin mo yung lawyer namin kasi nasa baba. Ay, hindi na, matagal na yon. O sige na, go. Meron tayong hinihintay na meron tayong hinahabol na timeline. So, ganon sir, ganon ang nangyari. Sorry to Secretary Abalos, but this is ang totoong nangyari. Tama ka, wala ka doon. Nandyan ang mga ground commanders mo. Even if you will tell, tongues and lips will tell different stories 1,000 times. Napanood namin But yun. videos, audios, and photos will tell the same, even if you will play it 1,000,000 times. Napanood namin yun live. Thank you, ma'am. Maraming salamat. So, at Colonel Roy Romualdo, saan ka? Ayan. Your Honor, good morning and good morning to everyone. So I am the officer in charge of RMFB 12. Kasama ka doon sa pag-implement ng warrant of arrest? Yes sir, but Leader ka? You're one of the ground commanders? Assistant Ground Commander sir sa Kitbuga, Sarangani Province, yung EOR namin sir. Saan yung may namatay na 2 kitbog? Saan ang ground commander mo? Ito sir, si DIDO ng Pulo 12 sir. RDO ng 12 sir. BARM Sir 12. at 12. Ikaw 10. 12 din sir. At 12 kayong dalawa. Okay sir. Clarito. Colonel Clarito. Saan ka? Good morning, Your Honor. Pearl. I am Police Colonel Joselito Clarito, the Deputy Regional Director for Operation of Region 10. Pro 10. Ground commander ka ng I'm not the ground commander. There was a designated ground Sino? commander. It was presented during the briefing by the Directorate for Operation, the ground commanders. Okay. Sinong ground saan ka nung panahon na yun? Anong lugar? Saan ka? Nandun din po ako sa Central vicinity Compound. ng sir, na QGC. TOJC. QGC. Sinong ground commander doon? Comedy po, comedy. As I've said earlier, sir, mayroong ground commander po. Ha? Na, may designated ground commander po. Sino nga? Sino? Based on the presentation of DO, it was the regional director of Region 11. RD, Region 11. Opo. Andun siya. Nung time na yun. Hindi ko man siya nakita, sir, personally, pero Sino ground commander? Hindi ko nakita. tumawag po sa akin kasi umiikot din po siya.